Magandang araw mga katagumpay. Ako po si Arnold Divina at ito ang Serbisyong Tagumpay. Serbisyong may malasakit, tapat at tunay na para sa taong bayan. Sa panahon ngayon, marami ang nalilinlang na makukulay na ads at matatamis sa pangako, lalo na pagdating sa vape products na paboritong target ang ating mga kabataan. Pero ano ba talaga ang katotohanan sa likod nito? Ngayong araw, tatalakayin natin ang matinding pahayag ng Department of Health laban sa mapalinlang na marketing ng vape at ang panawagang i-total ban na ito sa Pilipinas. Narito ang ulat. Mariing kinundena ng Department of Health ang patuloy na mapalinlang na marketing strategies ng vape industry sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, panahon na para i-ban ang vape sa buong Pilipinas dahil mas malaki ang panganib na dulot nito kumpara sa mga ipinapakilalang benepisyo. Sa kabila ng pahayag na mas ligtas at walang nikotina daw ang vape, muling iginiit ng DOH na ang vape ay puno ng chemical at parehong mapanganib ang usok at mismong device sa baga at sa puso. Dagdag pa rito, ang makulay na packaging at iba't ibang flavors ay ginagawang bitag upang maakit ang mga kabataan. Ayon sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, isa sa bawat 7 kabataang Pilipino na may edad 13 hanggang 15 ay gumagamit ng vape. Mas nakakabahala pa na itala noong 1 taon ang unang pagkamatay na direktang inuugnay sa 2 taong paggamit ng vape. Ilan sa mga sakit na dulot ng vape at sigarilyo: cardiovascular disease, cancer, lung disease. Sa WHO Framework Convention on Tobacco Control sa Geneva, Switzerland, muling iginiit ng Pilipinas sa pangunguna ng DOH na uunahin ang kalusugan ng mga Pilipino, higit pa sa interes ng tobacco at vape industry. Patuloy ang DOH Health Promotion Bureau sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa komunidad, paaralan at workplace, kasabay ng pagpapatupad ng National Tobacco Association Infrastructure Plan 2025-2030. Nakikisa rin ang DOH sa Policy Forum on Safeguarding Youth from Tobacco Harms sa House of Representatives upang higit pang paigtingin ang mga batas at polisiya para maprotektahan ang mga kabataan. Mga katagumpay, ang kalusugan ng ating mga anak at pamilya ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala sa pagtanggi natin sa maling impormasyon, impresyon, at pagsuporta sa tamang polisiya na magtutulungan tayong bumuo ng mas ligtas, mas malusog na bagong Pilipinas. Ako po si Arnold Divina at ito ang Serbisyong Tagumpay. Serbisyong may malasakit, serbisyong tapat, serbisyong para sa bayan. Sa bawat umaga, kami naririto, umiinig nagtatang sa bawat hakbang mo. Sa simpleng salita, sa munting gawa, paglingkod sa'yo'y aming panata. Lahat ng pagsubok, di namin iiwasan, kasama mo kami sa laban. Serbisyong Tagumpay, alay sa... Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!